Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Seryoso ang mukha ni Mavic pagpasok nila ni Salve sa loob ng air-conditioned din namang law office ni Attorney Macario Ilagan na matatagpuan malapit sa mga tindahan ng alahas sa Ongpin. Ayon sa mga napagtanungan nila sa palengke, si Attorney Ilagan daw ang tumulong kay Orlando na hanapin ang Kuya Dalmasio nila. Ito lang daw ang nakakaalam kung nasaan na si Orlando. Pinuntahan na rin niya ang Sunflower Funeral Homes pero ang sabi sa kanya ng manager ay hindi pa rin nagre-report si Orlando roon. Ang scheduled time of work nito ay second week pa ng susunod na buwan na pero nag-leave na ito sa punerarya sa Kalaka. Nakatingin sa kanila ang sekretaryang tumanggap sa kanila. Ano bang in-inquire ninyo? Baka pwede na akong sumagot. Medyo nangahamak ang tingin nito. Ngaling-ngaling patulan niya ito dahil grabe na ang stress niya. Halos 1 linggo na siyang walang tulog. Walang maibigay na address ang TU nursing niya kung saan matatagpuan si Dalmasio. Basta, Purok 9 iyon, sabi nito. Ikaw na lang bahala maghanap. Hindi siya nakaluwas agad dahil ibinilin pa niya sa katiwala niyang si Baby ang negosyo niya sa palengke. Pati ang mga pwestong paupahan niya roon. Kaya ngayon nakaluwas na sila, sobrang ikli na ng pasensya niya. At tila sinusubukan pa ng sekretary ang kaharap nila ang pagtitimpi niya. Si Salvin ang sumagot bago pa siya makapagpakawala na maanghang na salita sa babae. Hinahanap namin si Orlando, iyong kapatid nitong si Mavic. Alam mo ba kung nasaan siya? Sino bang Orlando iyon? Hindi kami lost and found, no? Hindi mo pala kayang sagutin ang i-inquire namin kay attorney. Kay attorney na lang kami magtatanong. Pasimple pambabara ni Salve rito. Natuwa si Mavic nang mamula ang mukha ng babae. Sigurado akong walang maisasagot sa inyo si attorney, matari na sabi ng babae at saka ito tumingin sa computer screen na kaharap nito. Kalahating oras pa ang hinintay nila bago lumabas ang kliyente sa loob ng opisina. Tatayo na sana siya na magulat siya sa biglang pagsasalita ng malakas ng sekretarya ng Next. Napamata siya sandali na nagmamadaling pumasok sa opisina ni Attorney Ilagan ang susunod na kliyente. Nagpanting ang mga tainga niya. Tumayo siya at nilapitan niya ang sekretarya. May problema ka sa amin, miss? Gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi kami lost and found dito. Sigurado akong mas mahalaga ang pake ng mga taong nasa loob kaysa sa inyo. Baka mamaya ay wala pa kayong ipambayad. Sabi nitong inismaran pa siya. Kapag hindi kami nakapasok doon, isusungal-ngal ko sa iyong bunganga mo sa computer na yan at gugulpitin kita. Kahit pamakulong ako, sisiguraduhin kong basag iyang mukha mo at kahit kailan ay hindi ka na makakatingin sa salamin na pantay na mukha ang makikita mo. Tinitigan siya nito. Halatang tinatansya siya. Hindi siya kumarap habang nakikipagtitigan siya dito hanggang sa iniatras nito ang silya at tumayo ito mula roon. Dali-dali itong pumasok sa loob ng opisina ng boss nito. Maya-maya ay lumabas ang kliyenteng nasa loob at siya nang pinapasok ng sekretarya. Hindi siya nagpasalamat dito. Dumiretso na sila ni Salve sa loob. Good morning. Medyo seryoso at may halong iritasyon ang tinig na sumalubong sa kanila. Masyado yatang importante ito at hindi kayo makapaghintay. For your information, kanina pa kami naghihintay sa labas. Iyong mahadera mong sekretarya nagpauna sa mga naroroon, samantalang kalahating oras na kami nakaupo roon. Napatingin sa kanya ang lalaki. Well, ano bang kailangan niyo sa akin? Gusto kong malaman kung nasaan ang kapatid ko na si Orlando Patis. Ah, si Orlando. Tumangutango ito. Na kina Sushmita siya. Kumunot ang noon niya. Sushmita? Pumunta ka sa Orchid Spa sa Purok 9. Nasa Real Street yon. 2 kanto mula sa palengke sa gawing kaliwa. Ipagtanong mo na lang si Sushmita. Kilala iyon doon. Sino si Sushmita? Walang iba kundi ang pinsan ninyo si Dalmasio. Ngumiti ito na makita ang pagkabigla sa kanyang muka. Hindi mo ba alam na bakla si Dalmasio? Nabanggit iyon ni Orlando pero nasa poder ni Sushmita ang kapatid mo.
Kung gusto mo siyang makita, doon mo siya puntahan. Salamat. Medyo nag-alangan siya bigla. Maganda ang ngiti nito. Di yata't nakagaanan na nito ng loob si Orlando. Doon ba ako sa sekretarya mo magbabayad? No, hindi naman ito consultation. This is public service. Pasensya na kayo riyang kay Mylene. Bago lang kasi siya eh. Well, inexperience is no excuse to rudeness. Pag-English pa niya. I agree. Tumatangong sabi nito. End of discussion. Puntahan mo na si Orlando. Ano bang pangalan mo? Maria Victoria Patis, or Mavic for short. Kapatid ko si Orlando. Younger sister ka niya. Kakambal ko siya. Akong una ipinanganak sa amin kaya ate niya ako. Oh, mukhang nagulat ito. I see. Well, good luck. Tumango siya, saka lumabas na kasunod ni Salve. Dumaratso siya ng lakad. Nilampasan niya ang sekretarya. Ayaw niya makita mukha nito at baka totohanin niya ang ginawa niyang pananakot dito. Nagmamadaling bumalik sila ni Salve sa Purok 9. Hindi sila naghihirapang tuntunin ang orchids pa. Pagbaba nila ng tricycle ay eksaktong bumukas ang pinto ng spa center at lumabas doon si Orlando. Natigilan siya sa nakitang pagbabago sa kapatid. Nakasuot ito ng baby tee na nakaangat sa bandang likod dahil sa bukol nito kaya exposed ang pusod nito. Masikip ang pantalon nito. Nakasandals ito at babaeng-babae tignan sa hairstyle at makeup nito. Orlando! Malakas sa tawag niya rito. Olan! Pagkakita nito sa kanya ay namutla ito at hindi na nakakilos. Bakit mo naman gustong ibalik itong si Barbie sa Kalaka? May trabaho naman pala siya dito sa Maynila at nandito naman ako para bantayan siya. Sabi sa kanya ng pinsan niya mas kilala sa pangalan Sushmita. May kondisyon siya at alam mo yun, aniyang binaliwala ang pangangalikik sa bagong alias na si Ola na Barbie. Parang pangalan ng manika. Mahirap na. Baka loko-lokohin siya dito. Ayoko lang siyang masaktan. Hindi siya makapaniwala na ito na nga ang pinsang buo niya at anak ng sigang tiyo nursing niya. Barako ng Batangas ang tiyuhin niyang iyon. Maikli ang buhok ni Dalmasio at may bulaklak na orchid na nakaipit sa tainga nito. Nakasuot ito ng sando at shorts na sobrang ikli. At least, hindi na ito nakamedyas na hanggang tuhod gaya ng basketball player na si Samboy Lim. Diyos ko, umiling-iling ito at pinatirik pa ang mga mata. Anong balak mo rito kay Barbie? Gawing bagoong sa Kalaka? Tignan mo nga, dalagan-dalaga na ang kapatid mo. At ang ganda-ganda. Tinignan niya ng matalim si Orlando. Halatang kilig na kilig ito sa papuri ni Sushmita. Nakahanap ka pa ng kakampi ha? Sikmat niya rito. Hindi ito tumingin sa kanya. Ay sus, sister, okay naman iniya siya diri. Waay man manakit diri kay Barbie. Sabad na manikuristang si Maricar na nagte-text habang nagsasalita. Kamukha ito ni Joy Viado, pati ang paggalaw ng mga kilay. Mukha rin bakla ito. Pakiramdam niya ay magkakamukha na ito si Sushmita at ang isa pang bakla na si Carmina na humahawak sa beauty salon ng Orchid Spa. Mabait naman ang kapatid mo, dagdag pa ni Carmina. Gusto lang niya siguro makatikim ng ibang buhay. Gusto niyang ilipad ng kanyang wings. Pag may nangyari ba sa kanya, sasagutin niyo siya sa akin? Okay lang sana kung hindi siya kuba eh. Bakit? Ano naman kung kuba ako? Tao rin naman ako ah. Napatingin silang lahat kay Orlando nang bigla ito magsalita. Sumang-ayon dito ng mga kasama nito. Pagkatapos, nagdiskusyon ng mga ito tungkol sa apartment na tinitirhan ng tatlo na kinaroroonan nila. Basta, hindi ako papayag na hindi ka sasama sa akin pauwi sa Batangas, Orlando. Giit niya sa kapatid niya na nakikipagmatigasan sa kanya. Ayoko nang umuwi roon ate. Gusto ko na rito. May trabaho ako rito. At may mga kaibigan na rin. Gusto ko ang buhay dito. Hindi tahimik at hindi palagi nasa bahay lang. Pero paano kung... Siguro dapat nahayaan mo siya magdesisyon, Mavic. Ani Sushmita na seryoso nakatingin sa kanya. Hindi na bata si Barbie. Dapat siguro hindi mo na rin siya tinatrato na parang baby. Dalagan-dalaga na siya, Mavic. Binalingan nito ang kapatid niya. Dinaratnan ka na ba, Iha? Kuya Dalmasio, Sushmita, darling. Huwag mong maririnig ulit sa iyong pangalang yan. Sushmita, alanganing bigas niya. Nag-aalala lang ako sa kapatid ko. Nawala siya ng 1 linggo, diba?
May nangyari ba sa kanya? Wala nga. Pero paano kung sa mga darating ni araw ay mapagtripan siya at wag mong isipin ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Malay mo, hindi naman mangyayari yun. Malaki ng kapatid mo, no? Nagtaasa ng mga kilay nito. Kung sasabihin mo naman sa akin na slow learner si Barbie, abay di hamak na mas babida itong si Maricar. Marami akong kilala na mas tanga pa kung ikukumpara kay Barbie. Nakakahiya naman niyang mamuhay na nag-iisa. Hindi nga ba't may trabaho pa nga siya? Iba ang mga iyon, Kuya Dalma, Kuya Sushmita. Pinandilatan siya nito. Anong kuya? Ate Sushmita. Pagkatama nito. Bakit? Ano ba yung pinagkaiba ng kapatid mo? Huwag mong sabihin ikaw pa mismo na kapatid niya ang hindi nagtitiwala sa kanya. Hindi siya umimik. Hayaan mo muna si Barbie rito. Ako ang bahala sa kanya. Kapag may nangyari, ako ang sisihin mo. Huwag mo ipagkait sa kapatid mo na maging malaya. Itinetangga mo siya sa Batangas. Diyos ko, naka-boyfriend ba lang ba iyan doon? Iyon na nga mismo isa pang iniisip ko. Pumalatak siya. Baka mahawa sa kalandian ng mga itong kapatid niya. Bumuga siya ng hangin at saka tinignan ng kanyang kapatid. Mali ba siya sa ginagawa niyang pagpoprotekta rito? Hindi nga ba nakikita na may kakayahan itong mabuhay na nag-iisa? Wala nga ba siyang tiwala rito? Sige, sa wakas ay sumusukong sabi niya. Excited na napatingin sa kanya si Orlando. Apotay nga ang ngiti nito. Talaga ate? Pero sa isang kondisyon. Ha? Mananatili muna ako rito hanggang makita ko na talagang kaya mo nang mamuhay mag-isa. Saan ka titira? Kasama mo pa si Ate Salve. Kukuha kami ng apartment dito pansamantala. Gusto ko na doon ka tumira, Orlando. Ayoko ate, may kwarto na ako rito. Ang liit nun. Kung talagang magtatagal si Barbie dito, pwede naman kaming kumuha ng ibang mas malaking apartment. Napag-uusapan na namin iyon dahil dalawa lang ang kwarto rito eh. Talagang ayaw mong pakawalan si Orlando ha? Puno ng sarkasmong sabi niya sa kanyang pinsan. Isa siyang hiyas, isa pa naaawa ako sa kanya. Tignan mo naman at sabik na mamuhay mag-isa. Sige, kung gusto mong tumira dito okay lang sa akin. Kukuha ako ng apartment na malapit dito at palagi kitang bibisitahin. Hanggang makita mo lang na okay ako rito ha? Paniniguro sa kanya ni Orlando. Oo, paano iyon negosyo mo sa atin? Ako na ang bahala roon. Mas mahalaga ka kaysa roon. Thank you ate. Tumayo ito mula sa kinauupuan nito at nilapitan siya. Saka hinalikan at niyakap. Hindi na lang siya kumibo sa ginawa nito. Naisip niya kung ganoon din kaya ang gagawin ng mga magulang nila kung buhay pa mga ito. Papayagan kaya ng mga ito si Orlando sa desisyon nitong mamuhay mag-isa? Nag-aalala siya sa kanyang kapatid pero mukhang hindi na talaga ito mapipigilan. Ayaw niya maging kontrabida sa buhay nito pero gusto lang niya na palaging ligtas ito. Dumarating nga yata sa buhay ng bawat tao ang pagnanais na makalasap ng kalayaan. Marahil ay iyon ang panahon ni Orlando. Napabuntong hininga na lang siya. Pagmamahal sa kapatid mga felisidad ang meron si Mavic para kay Orlando. Pero tama naman si Sushmita na kailangan din bigyan ng kalayaan ng kapatid. Ngayong maninirahan din sa Maynila si Mavic, ano na kaya ang mangyayari? Kaya naman, abangan!